Hello po. Good day sa lahat. Kumusta na kaya yung mga wanted sa ating lipunan? No? So, nandyan si Tibis, nandyan si Bantag, nandyan si Pastor Kibuloy at saka iba pa. Ang namamayagpag dito ay si Bantag. So, imagine, napakatagal na. Ilang taon na yet at wala pa rin nangyayari despite the fact na may reward sa anybody na makakahuli sa kanya o makapagtuturo kung saan siya nagtatago. So wala pa rin. Okay, ilan na yung news noon na alam na kung saan siya nagtatago, ngunit wala pa rin nangyayari. Pagkatapos, ito namang si Tibis. Si Tibis talagang tukoy na kung saan siya nagtatago o kung saan siya ngayon. So, yan ay sa Timor-Leste. Ngunit ang problema doon, hindi siya ibibigay ng Timor-Leste government sa Philippine government. Kasi siyempre siguro naman ang pamilya ni Tibis ay ginagawa ang lahat, gamit nila ang kanilang maraming pira, gumagawa ng estratehiya, binabribe kung sinong pwedeng i-bribe sa Timor-Leste para hindi siya i-deport dito sa Pilipinas. Okay? Then, in that scenario, dapat din gagawa ng paraan ang Philippine government. Okay? Siguro, pwedeng i-pressure ang dahil ang Timor-Leste government ay ang Timor-Leste as a country ay bago pa lang. So, naghahanap ito ng mga alyansa o mga kasama para matulungan sila sa kanilang economic development. Ngunit nagpapatunay yan na siguro walang maibigay na tulong ang Philippine government. Kaya yun, wala din silang magawa. Kaya iba na talaga pag ang isang bansa ay makapangyarihan, politically, economically, militarily, in terms of international diplomacy, talagang maraming magagawa ang isang bansa. Ngunit kung ito ay weak, mahina, politically, economically, and so on, then talagang hindi siya masyadong pinapaniwalaan ng maraming bansa. Kaya tayong mga Pilipino dapat tayong magsikap parang Pilipinas ay maging malakas politically, militarily, economically, scientifically, and so on. Pag ganon, talagang kung ano ang anong gusto ng Pilipinas, so sundin ng mga ibang bansa dahil siyempre mayroon silang mga bagay na gusto sa atin. Okay? Ngayon ito namang isa si Pastor Kibuloy. A few days ago may news na alam na raw nila, but then pinapakwan pa, pinapavalidate pa kung tama yung info. Ngunit ilang days na ang nakalipas, so wala pa rin bagong updates. So ang ibig sabihin talaga, walang katotohanan yung sinabi nila na alam na nila kung saan siya nagtatago. Kasi kung alam na nila kung saan siya nagtatago, sana atake ka agad. Okay?
hindi na mag-validate, mag-validate. Okay? Ngunit ganun talaga siguro. Pero sana, lahat ng mga wanted na ito ay managot sa kanilang mga crime. In fact, alimbawa si Pastor Apollo Kibuloy, sana matry siya sa kanyang mga kaso dito. At the same time, yung kaso niya sa United States. Okay, so talagang malaki yung kahiyan na ibinigay ng pastor na ito. At saka kwan din malaki ang respeto ko sa yung mga nagwakan sa Bible, yung mga pastor na itinuturo yung Biblia. So malaki ang respeto ko diyan, saludo ako sa kanila. But sa nakikita natin, ang kaso ni Kibuloy ay parang nababahiran ng dungis yung kabutihan ng mga nagtuturo sa atin ng Biblia o yung mga evangelizer. Okay, kaya sana i-support natin yung effort ng government na mahanap ang mga wanted na ito. They deserve to be arrested dahil yung mga victims nila deserve justice. Okay, so muli, thank you at sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.